Sagutin niyo na ako ng diretso. Nakita na tumataas. Kami pa, ang Oversight Committee pa ang nakakita na mataas. Hindi ba mataas sa inyo? Hindi ba normal pa rin ba? Nasa 180, 190 ang kilo ng sibuyas? Is that normal, Mr. Chair? Answer me. Department of Agriculture, bakit hinayaan itong nangyari, itong pagsirit ng sibuyas? Useless! How useless yung opisina mo, Director de Sagun? During that time po, nakikita po na tumataas po yung presyo ng sibuyas. Tumataas pala, Mr. Chair. Bakit hindi kumilos? Ang kumilos pa yung Speaker of the House, Jesus Mariosep, ang oversight. Anong ginawa ng BPI? Hindi po trabaho ng Kongreso, mag-ikot na mag-ikot, ginagagawin ang trabaho ninyo. Wala na po sa kamay ng farmers ang sibuyas, Mr. Chair. Nasa kamay na po ng traders, Mr. Chair. Kaya nga ang question ko, so nakita na ho ninyo na umaakyat yung presyo ng sibuyas, bakit hindi pa kayo kumilos? Kaya tumataas ang presyo ng sibuyas, bibili na yung local onions, bibili ng Marso, i-release Nobyembre pag kukunti na ang supply. Ang kinatatakutan ko, pag bumagsak ang presyo ng onions ngayong taon na ito, wala nang magtatanim sa susunod na taon. Wala ho tayo dito ngayong araw na ito kung ginawa lang po ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang trabaho, Mr. Chairman. Meron pong nagkulang dito at hindi ginawa ang trabaho nila. For reasons, sila lang po makakasagot, kaya tatanungin ko po sila, anong nangyari? Bureau of Plant Industry, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, bakit hinayaan itong nangyari, itong pagsirit ng sibuyas? Pero bago ho ako magtatanong, BPI, bantayan nyo na yung kamatis because the tomatoes right now, ang isang piraso ay 12.50 sa NEPA Q-Mart, BPI. Parang awa nyo na. Mas mahal pa sa sibuyas itong kamatis. Okay? Pero my question now will be directed, Mr. Chair, sa BPI. Bakit di ninyo nakita o na-anticipate ang pagtaas ng presyo ng sibuyas, BPI? Answer me. Miss Samala? Good morning po, sir. Sir, actually po, as we mentioned din po during the last hearings, nagkakandak din po kami ng monitoring sa atin pong mga cold storages, and may consultation meetings din po tayo with our farmers, and they requested po na unahin po natin yung atin pong supply po, local supply na mailabas po muna. So and they agreed po and committed na magkakaroon pa rin po ng supply all throughout po nung atin pong hanggang last year po ng November, December. Mr. Chair, kung minomonitor po ninyo ang mga cold storages, karirinig lang ho natin dito po sa mga ikang traders, kung ilan at saka cold storage, kung ilang sako-sako, ilang thousands of sacks ang mga nasa cold storage. Kung namomonitor ho ninyo, alam mo ho natin, kaya nandito tayo because there is hoarding, Mr. Chair. May hoarding po tayo kaya sumirit ang presyo. Kung nagmo-monitor ho kayo, hindi po aabot yan dyan. Na-monitor na ninyo, na-anticipate ninyo, then nabigyan ninyo ng direktiba yung mga trader na ilabas. Or where you are, Mr. Chair, are you afraid? Are you afraid? Or natapala ng mga mata ninyo ng something dyan? Kaya hindi ninyo nakita, Mr. Chair. Yes, Ms. Samala? Can you please respond dun sa... Sir, actually po, nakikita naman po namin, sir, na there is a decline, and may mga proposal din po for importation, sir, para po ma-comply po natin or mabigay po natin yung nakakailangang demand po natin. Yun nga lang, sir, yung nasabi po namin na yun nga po, pinagbigyan din po natin yung mga farmers as to their claim that they would be able to supply even po yung time po na may mga palusot po na tanim nung time po ng November. Mr. Chair, wala na po sa kamay ng farmers ang mga sibuyas, nasa traders na po. Kaya hindi po pwedeng sabihin, Mr. Chair,
na aantayin pa yung mga farmers because wala na po sa kamay ng farmers ang sibuyas, Mr. Chair. Nasa kamay na po ng traders, Mr. Chair. Kaya nga ang question ko, so nakita na ho ninyo na umaakyat yung presyo ng sibuyas, bakit hindi pa kayo kumilos? And tanong ko ngayon, Mr. Chair, what was your plan of action or what was your action, BPI? Sir, nung pong, yes sir, continuous pa rin naman po yung ginawa naming monitoring. And also po, ngayon po, meron din po kaming ginawang isang program, yung Orion program na hindi lang po siya sir nakafocus din po sa atin pong importation lang. From production hanggang kung kailangan po na mag-import. So yun sir, meron po tayong ginagawa. And even the provision po ng ating mga cold storages po para po enough po yung mga cold storages for our farmers din po. Bumaba po yung presyo na mag-ikot na po yung oversight committee headed by Speaker Romualdez. Doon po bumaba. Otherwise, kaya nga ang tanong ko, Mr. Chair, anong ginawa ng BPI? It took the Oversight Committee of Congress at hindi po trabaho ng Kongreso mag-ikot na mag-ikot, ginagagawin ang trabaho ninyo. Mr. Chair, dapat gawain po ito ng BPI. It's your responsibility and your job, BPI, to do that. Meron naman pala kayong monitoring. Meron pala kayong mga visitation powers or whatever you want to call it. You can check the cold storage. Sako-sako nandoon. Why wait for the oversight? Si Speaker Romualdez pa ang kailangan mag-ikot. Sila Congressman Imberga pa kailangan mag-ikot para makita na meron tayong oversupply na sibuyas na sobra ang presyo. Why, BPI? Your Honor, the guidelines or regulations implemented by the Bureau of Plant Industry for the cold storage warehouses are, we are bound in our guidelines, and the present guidelines na namin ay hindi talaga namin nakukumpel o makukumpel yung mga traders na nag-store doon sa mga cold storage warehouses to release their stocks. So, ang ginagawa kasi kaya ang ginagawa namin ngayon, sir, with the DA, because it's a DA regulation for the mandatory licensing of cold storage warehouses, we are currently amending the regulation so that the provisions of the Price Act will be included in the guidelines so that we will be able to compel the traders to release their stocks in times of emergency and need po, Your Honor. Mr. Chair, yeah, may monitoring kayo, okay? So ibig sabihin, pwede kayong sumilip. Is that correct? Pero wala kayong ginawa because wala sa guideline ninyo. So you just went there, you look, you pick, but you did not do anything. Sabi mo ang DA ang meron. Di ba under kayo sa DA, Mr. Chair? Yes po, Your Honor. Bakit hindi kayo nag-report sa DA and told DA, napakadaming stock ng sibuyas, bagamat nasa 190 na per kilo, why didn't you do anything about it? Sumilip lang kayo, nagpa-selfie kayo doon sa loob ng storage? Isn't that your job? No, Your Honor. We provided the information to the DA for them to decide on the issue. We provide the information of the data that we have. The alum monitoring that we provide is provided to the DA, and it is also used doon sa mga public consultation po namin na ginagawa with the stakeholders po ng Onions. Sino sa DA ang binigyan ninyo ng information? Sino? USEC, ASEC, sino sa DA? The data of the alum monitoring team is submitted to the AMAS of the DA po. Sino ang head ng AMAS? Your Honor, dito po. Your Honor. Go ahead. Mr. Chair, Your Honors, magandang umaga po. Yung AMAS po isa po sa mga office ng DA na kasama po doon sa Committee ng Bantay Presyo. So, composite team po yung sa Bantay Presyo, Your Honors, and ang AMAS po, isa po sa trabaho po ng AMAS ay nagma-market matching po kami sa mga agricultural products at saka sa mga buyers at processors. Ang tanong ko,
sagutin niyo na ako ng diretso. Nakita na tumataas. Kami pa, ang Oversight Committee pa ang nakakita na mataas. Hindi ba mataas sa inyo? Hindi ba normal pa rin ba? Nasa 180, 190 ang kilo ng sibuyas. Is that normal, Mr. Chair? Answer me. Yes, may I please respond, Director Junibert? Your Honors, Mr. Chair. During that time po, nakikita po na tumataas po yung presyo ng sibuyas. Tumataas pala, Mr. Chair. Bakit hindi kumilos? Ang kumilos pa yung Speaker of the House, Jesus Mario Josep, ang oversight. Sila Congressman Emberga, umikot para makita. Wala kayong ginawa. You waited hanggang kung na magsalita na yung Speaker of the House and said like, kakasuhan kayo ng hoarding, kaya bumaba. Kakasuhan kayo mga traders, ilabas nyo na yan. Kaya inilabas. Kayo wala kayong ginawa and you said monitoring. Useless. How useless yung opisina mo, Director de Sagun? Your Honors, salamat po. Hindi lang po office na, ang trabaho po ng office po namin, Mr. Chair, Your Honors. Noong pong panahon na yon, nag-market match po kami ng mga onions, and at the end of the day, yung mga buyers po at yung producer, sila na po nag-usap noong mga panahon na yon, at talaga pong bidding war po yun noong panahon na yon. So minamatch po namin sila, at tinutulungan po namin sila mahanapan ng buyer. Nag-endorse po kami ng mga buyers doon sa mga FCA, sa mga cooperative po doon sa Nueva Ecija. But sila rin po yung nag-decide kung kanino po nila ibebenta po, Your Honors. Yun lang po ang pwedeng trabaho po ng amin. Hindi po kami nagkakaroon ng visitation power sa mga warehouses, Your Honors. Yes, I think BPI, the main issue being brought right now by Congressman Tulfo is about the hoarding. Kaya tumataas ang presyo ng sibuyas, bibili yung local onions, bibili ng Marso, i-release Nobyembre pag kukunti na ang supply. But you have to tell us honestly, ay tinatago nyo that we have DA Circular number 1, and under that circular or administrative order, the BPI has the right to, is the one accrediting all the cold storage facilities. Tama ba o hindi? Yes. Okay. And you have also the power to regulate the cold storage facilities. Yes or no? Yes, Your Honor. Okay. If you have the power to regulate, then you can impose the necessary sanctions. Ngayon, i-dispose nyo na within 3 months. Wala naman kayong ginagawa. And that has been our comment always before. Wala kayong period na sinasabi, even sa imported onions, cold storage ang baksak. Pag-issue ng import permit, nakalagay na kung sino ang cold storage, kung ano ang inyong agreement, but then, kahit na i-stock ng 1 taon, basta ilalabas lamang pag mataas, and you have the power to regulate. Tapos sasabihin nyo, wala kayong power. Sasabihin nyo, eto, ganito lang ginagawa namin. Kayo nag-accredit. If you have not accredited them, they will not be permitted to operate as cold storage for importation of agricultural products and even local onions. Tapos sasabihin nyo, wala kayong power. You have that power, but you are not exercising us and you are pulling us. Tama ba sinasabi ko? Yes or no? Hindi nyo in-exercise. And what is the reason? May I explain, Your Honor? What will you explain? Your Honor, the implementing guidelines for the mandatory license. You can always change the implementing guidelines because the power is vested in you. Yes, I am a lawyer. Yes po, Your Honor. But you better present your legal counsel next time, whether or not your legal counsel will agree with you. Tago na pinapupunta rito ang abogado nyo, ayaw nyo naman dalhin. Lagi nyo sasabihin, implementing guidelines. Kayo may power You have the power to credit. You have the power to regulate. So you have the power to impose them upon them. 3 buwan lamang ang stocking natin para walang hoarding. You are not doing that. Mr. Chair, sumalang na ba itong DA, itong BPI sa budget hearing? Sumalang na ba ito? Sa committee pa lang, Honorable Erwin. Kasi napaka-useless nitong BPI na ito. Huwag na nga bigyan ng budget ito. Bigyan lang siguro 5 centimos itong BPI na ito. You guys are not doing your job.
obvious, nakita ninyo monitoring, sasabihin nyo may guideline, wala kayong magawa, then useless, di po ba? Bibisita kayo, you have monitoring power, you see that in your own eyes, and then wala kayong magawa. Mabuti pa pala yung oversight committee, yung Congress ang umakyat. So gawin na natin trabaho ninyo, wag na kayong bigyan ng budget. You agree, Mr. Mugot? No po, Your Honor, because we have been doing... My point, sir, is meron kayong power na monitor ninyo. Sabi rin ni Mr. Disagon, sila yung sa agribusiness, marketing, blah, 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 AMSA, pero walang magawa kasi hindi nila trabaho yun. So anong trabaho mo? Sisilip ka lang. Tapos magre-report kayo. Ipapasa nyo kay AMSA. Si AMSA walang power na para utusan. So anong silbi? Anong saysay ng kanyang departamento? Anong saysay mo? Tama nga naman din si Congressman Barsaga. Ano pang silbi ng BPI dito, di ba? They might as well just give you 1 peso na budget. Pag salang, aabangan ko pag sumalang kayo ulit sa plenary yung budget ninyo. Ito po ang problema natin, Mr. Chair. Kaya laging napupulaan tayo ng taong bayan, mga nasa gobyerno, mga inutil, walang silbi. Because of all this, kagaya ng mga guidelines na yan, common sense will dictate na kung yung guidelines nyo is not working, then change it. Diba, attorney? You have to change these guidelines if it is not effective, because it is not effective, diba? And then don't tell me, hindi naman po yan batas na galing sa amin, inaprubahan na hindi ninyo pwedeng palitan, circular lang pala yung you're saying. Then you could have changed that guideline. Ito ang problema ngayon, Mr. Che, kaya laging isipin pag sinabi ng mga tao, yung implementation ng batas, etc., kulang, may mga yung red tape. Ito nga naman. Ito, kayo ang prime example na napakadami niyo diyang red tape sa ahensya ninyo sa BPI. Anyway, Mr. Speaker, allow me to direct my question now dito sa mga traders na ito. Anybody na pwedeng sumagot dito. So, Can you raise your hands if you're traders? Saan po yung traders natin? Bakit ho gano'n na i-store ho yung sibuyas for so long? Well, why do we do that? Kasi ang nagpa-problema ho ngayon dito, wala na po sa kamay ng farmers yung produkto, and yet nasa storage pa pala. Tumataas po ng tumataas. So ibig sabihin, napipiga po ng storage ng traders yung presyo na nadidiktehan ho nila because nasa kamay ho nila. Wala po sa farmers, ma'am eh. Ano pong reason? Bakit tumatagal sa storage? Okay. Para mas masarap pa yun kung pag mas malamig, hindi mas po, frozen? Tama po kayo. Hindi po papel ng mga kongresista na umikot sa mga palengke para tignan ang presyo ng mga bilihin. Pero ang nakakalungkot po, ang naging aksyon ng BPI dun sa pag-ikot nyo ay mag-issue ng import permit. Samantalang punong-puno pa po ang mga cold storage ng locally produced onions. Sa aking probinsya po, sa Nueva Ecija, Bungabong po, meron higit 3 million bags ng red onions na ngayon po ay hindi gumagalaw. Walang gustong trader na bumili dahil ang gusto nilang presyo ay 70 pesos. Ang production cost po ng mga magsasaka ngayon nung farm gate po, mga 75 to 80. Pag kinold storage po dyan, ang break-even yan, mga 100 pesos. Kaya ngayon po, katakataka, walang trader po ngayon. Kahit gusto nilang magbenta 100 pesos, 110, walang trader na lumalapit sa mga cold storage dun po sa aking lalawigan. Sa mga traders po na nandito, ba't ayaw niyong bumili? Samantalang alam niyo po na ang landed costs ng imported, Mr. Speaker, ang alam ko, ang landed cost niyan baka 30 pesos lang eh. Kaya kung binebenta ngayon ang red onions at 160, sobra-sobra na po ang tubo na yan. Ang kinatatakutan ko, pag bumagsak ang presyo ng onions ngayong taon na ito, wala nang magtatanim sa susunod na taon. Kaya nga, Yes. ang suggestion ko ho, before they issue import permits, dapat wala na sa farmer yung presyo ng sibuyas. Same yung mga sibuyas. Same thing with rice.
Kasi po, kung nasa kamay pa po ng farmers natin, onion growers, kawawa nga ho talaga yon, Madam Congresswoman. So kailangan ubusin muna ng farmers yung mga sibuyas and then yung traders. Dito po nagka-problema, nakikita namin problema, Mr. Chair. Nasa kamay kasi ngayon ng mga traders. Nasa kamay ng mga traders, Mr. Chair. Kaya ganun ang nangyari.